At syempre ngayong araw po ng Tuesday mga kanyusik, mayroon na naman po tayong issue na sama-samang tatalakayin, hihimayin at bibigyan po ng opinyon. Kaya abangan niyo po ano ang ating topic ngayong araw po ng Martes. At syempre may mga balita at impormasyon din po kaming ihahatid sa inyo. Maya-maya lang sa inyo na po yung Shata 4 balita ngayon. Pero sa puntong ito mga kanyusik, narito po muna ang ating Food for the Soul and Food for the Spirit. Isang babaeng mula sa mahirap na pamilya ang tumawag sa isang radio station upang humingi ng tulong sa Diyos. Isang lalaki naman na hindi naniniwala sa Diyos ang nakikinig sa programa. Sa halip na maawa, naisip niyang pagtawanan ang babae. Agad niyang isinulat ang address ng babae nang banggitin ito sa ere at sa kanya tinawagan ng kanyang sekretarya at inutusan itong bumili ng maraming pagkain at dalhin iyon sa bahay ng babae. Ngunit may bilin siya sa kanyang sekretarya. Kapag tinanong ka ng babae kung sino ang nagpadala ng mga pagkain, sabihin mong galing iyon sa dyablo. Pagdating ng sekretarya sa bahay ng babae, ilabis na natuwa at nagpasalamat ang babae sa tulong na natanggap niya. Agad niyang sinimulang ipasok ang mga pagkain sa kanilang maliit na bahay. Tinanong naman siya ng sekretarya, "Ayaw mo bang malaman kung sino ang nagpadala ng mga pagkain?" Sumagot naman ang babae, "Hindi na po. Kung sino man ang nagpadala nito ay labis kong pinasasalamatan. Hindi na po mahalaga kung sino siya. Dahil kapag ang Diyos ang nag-utos, kahit ang dyablo ay sumusunod." Ano po ang aral na nais pong iparating sa atin ng kwento natin ngayong umaga mga kanyusik? Wala pong imposible sa Diyos. Kapag ang Diyos ang kumilos at nag-utos, maging ang dyablo ay sumusunod. Kaya magtiwala po tayo sa Panginoon mga kanyusik. Kapag mayroon po tayong hinihiling sa Diyos, lahat ng maaaring makatulong sa atin ay susuguin niya upang tayo po ay tulungan. Minsan pa nga mga kanyusik, kung sino yung mga taong hindi natin inaakalang tutulong sa atin, iyon pa yung magiging sagot sa atin pong mga panalangin. Ang Panginoon po kumikilos sa paraan na hindi po natin inaasahan. Mahiwaga ang pagtugon ng Diyos sa ating pong mga panalangin. Kaya mahalaga po na tayo ay nagtitiwala sa Kanya. Patuloy po tayong manalangin, magtiwala at maniwala sa timing po ng Diyos. Naririnig po ng Diyos ang ating mga dasal at hiling. Maaaring hindi niya ito ibigay sa oras na gusto po natin, pero makatitiyak naman tayo mga kanyusik na darating ang sagot sa ating po mga panalangin sa tamang panahon at sa paraang higit na makakabuti po para sa atin. So magtiwala po tayo sa perfect timing ng Panginoon at sa plano po ng Panginoon para po sa atin. Sabi nga po mga kanyusik sa 1 John chapter 5 verse 14, "If we ask anything according to His will, He hears us." Kaya wag po tayong magtatampo or sasama ang loob sa Panginoon. Naririnig niya po ang bawat panalangin natin. Yun nga lang, alam po ng Panginoon kung yung ating pong mga hiling, yung ating mga dasal, kailangan na ba nating matanggap o kailangan pa nating maghintay? Alam ng Panginoon kung ano yung makakabuti sa atin. Kung ito'y para na sa atin, agad niya itong ibibigay at hahanap siya ng mga taong tutulong sa atin para makamit natin yung ating ipinagdarasal. Pero kung ito'y hindi pa panahon
ngayon, no? Kung hindi pa ngayon ang tamang panahon para matanggap natin yung ating mga ipinagdarasal, hindi pa naman yan agad ibibigay. Lalong-lalo na kung ang atin namang hinihiling sa Kanya ay hindi naman makakabuti sa atin, no? Alam po ng Panginoon kung ano ang makakabuti para sa atin. Kaya magtiwala lang po tayo sa ating Panginoon. Yan po ang ating Food for the Soul and Food for the Spirit ngayong araw po ng Tuesday.